Maraming Pilipino ang nahuhulog sa mga investment na maganda lang sa simula pero nauuwi sa pagkalugi. Kung ayaw mong masama sa mga nagsisisi, kailangan mong malaman kung alin ang mga dapat mong iwasan at dito magsisimula ang mas matalinong paghawak mo ng pera. Kapag mali ang pinasukan mong investment, hindi lang pera ang mawawala kundi oras at lakas na hindi na babalik. Kaya bago ka maglabas ng kahit anong halaga, dapat malinaw sa iyo kung ano ang may tunay na halaga at ano ang puro pangako lang. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng video na ito. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang tamang kaalaman ng magsisilbing sandata mo laban sa mga patibong ng maling investment. At dito magsisimula ang mas maingat at mas responsable mong pagdedesisyon. Maraming investment ang maganda sa pandinig, pero sablay sa realidad. May mga oportunidad na puro hype pero walang matibay na pundasyon. At kapag hindi mo napansin agad, ikaw ang talagang masasaktan dahil mawawala ang pinaghirapan mo. Kaya tapusin mo ang video na ito para malaman ang 10 investment na sayang lang ang pera mo. Ito ang mga dapat mong iwasan para hindi ka mauwi sa pagsisisi. Simulan na natin ang listahan. Investment number 1, mga pangakong mabilis yumaman. Kapag may alok na nagsasabing kikita ka agad ng hindi malinaw kung paano umiikot ang pera, dapat ka nang magduda. Karaniwang ipinapakita itong parang siguradong paraan para umangat ng walang hirap. Ngunit sa bandang huli, puro pangarap lamang ang kapalit nito. Kung may nagaanyaya sa iyo na lalaki agad ang iyong pera sa napakabilis na panahon, malaking babala na iyon. Ang tunay na pag-i-invest ay may proseso at hindi pwedeng minamadali. Lalong dapat kang mag-ingat kapag hindi mo lubos na nauunawaan ang pinanggagalingan ng kita. Marami ang naakit sa ganitong uri ng pangako dahil naghahangad sila ng mabilis na resulta. Hinahanap ng iba ang madaling paraan para umasenso, ngunit mas napapabilis lamang ang kanilang pagkalugi. Walang tunay na tagumpay na nabubuo sa pagmadali. Sa mga social media, lumalaganap ang mga ganitong panlilinlang. Gumagamit sila ng magagarang larawan at kwento para magmukhang totoo ang kanilang sistema. Ngunit sa realidad, wala silang matibay na pinagmumulan ng sinasabing kita. Kaya napakahalaga na magsiyasat muna bago maglabas ng pera. Tuklasin kung paano talaga kumikita ang alok at kung may legal na pangangasiwa. Kung masyadong maganda ang pangako upang maging totoo, malaki ang posibilidad na ikaw ay malulugi. Investment number 2, mga peking online trading platforms. May mga online trading platform na nagmumukhang profesional ngunit nilikha lamang para manlinlang. Ipinapakita nila na madali lang kumita sa pag-click at pag-trade kahit wala kang sapat na kaalaman. Ngunit sa totoo, ang layunin nila ay makuha ang ipon mo at maglaho na parang bula. Kapag ang isang platform ay hindi mo mahanap sa listahan ng mga rehistradong negosyo o wala itong malinaw na kontak, malaking panganib iyon. May mga website na dinidisenyo para magmukhang lehitimo kahit hindi naman sila kinikilala ng mga autoridad. Kapag hindi mo ma-verify ang pinanggalingan nito, mas mabuting huwag nang magpatuloy. Marami ang naakit sa mga trading platform na ito dahil ipinapakita nila ang peking kita at magagandang resulta. Ginagamit nila ang mga larawang nagpapakita ng malaking tubo upang mapaniwala ka. Sa huli, ikaw ang malulugi kapag nag-decide kang maglagay ng pera. Sa social media, madaling kumalat ang mga ganitong alok, kaya maraming nalilinlang. Hinahabol ng iba ang mabilis na balik ng puhunan, kaya hindi na sila nagsisiyasat ng mabuti. At kapag huli na, saka lamang nila malalaman na wala palang tunay na operasyon sa likod nito. Kaya bago maglagay ng kahit anong halaga, tiyaking rehistrado at may malinaw na regulasyon ng platform. Hanapin ang kanilang opisina, kontak at lisensya upang masiguro ang kanilang pagiging lehitimo. Kung hindi mo makita ang mga mahahalagang detalye, mas mainam na humanap ka ng mas ligtas at mapagkakatiwala ang paraan ng pag-i-invest. Investment number 3, mga mamahaling gadget bilang pamumuhunan. May mga taong naniniwalang ang pagbili ng mamahaling cellphone o laptop ay isang uri ng investment. Iniisip nila na kapag bago at mataas ang presyo, ay may halaga itong tumataas. Ngunit sa katotohanan, mabilis bumaba ang halaga ng mga gadget pagkalabas pa lamang ng tindahan. Kapag bumili ka ng gadget,
Umabot lang sa ilang buwan bago lumabas ang mas bagong modelo. Kapag nangyari iyon, bigla nang bumababa ang halaga ng iyong binili. Lugi ka agad dahil hindi mo mabibenta ng halos kapareho ng iyong ginastos. Marami ang nagkakamaling unahin ang mamahaling gadget kahit hindi naman ito kailangan. Ginagawa nila itong dahilan para mauna ang bisyo kaysa tunay na pangangailangan. Sa halip na kumita, mas lalo silang nauubusan ng pera. Sa panahon ngayon, mabilis ang pag-usad ng teknolohiya, kaya mabilis ding naluluma ang anumang gadget. Hindi mo ito maaring ituring na investment dahil hindi ito tumataas ang halaga gaya ng lupa o negosyo. Sa huli, mauwi ka lang sa pagkadismaya kapag nakita mong mababa na ang presyo nito. Mas mainam na unahin ang mga bagay na may tunay na balik sa pangmatagalan. Unahin ang pag-iipon at paglalagay ng pera sa mga bagay na lumalago sa paglipas ng panahon. Kung bibili man ng gadget, siguraduhin ito ay isang pangangailangan at hindi isang maling inaakalang investment. Investment number 4, pyramid o Ponzi schemes. May mga grupo na nag-aalok ng mabilis na tubo sa pamamagitan ng pag-recruit ng iba sa kanilang network. Iniisip ng marami na kikita sila ng malaki sa simpleng paraan na iyon. Ngunit sa realidad, ang kita ay galing lang sa pera ng bagong sumasali, hindi sa tunay na negosyo. Kapag wala ng bagong recruit, bigla nang humihinto ang daloy ng pera. Ang mga nauna lang ang makikinabang at ang huli ay malulugi. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nawalan ng ipon sa ganitong sistema. Maraming Pilipino ang naakit dahil sa pangakong mataas ang balik at maliit ang puhunan. Ginagamit ng mga organizer ang social proof at magagarang kwento upang magmukhang legit ang scheme. Sa katotohanan, wala itong sustansya at puro panlilin lang lamang. Ang ganitong uri ng investment ay kadalasang hindi rehistrado sa gobyerno at walang legal na proteksyon. Kapag lumaki ang bilang ng nalugi, mahirap nang habulin ng mga organizer. Kaya napakahalaga na alamin ang legalidad at transparency ng anumang investment. Mas mainam na ilagay ang pera sa lehitimong negosyo o investment na may malinaw na produkto o serbisyo. Iwasan ang anumang scheme na umaasa lang sa recruitment ng tao. Kung masyadong maganda para maging totoo ang pangako, malaki ang posibilidad na malulugi ka rin. Investment number 5, crypto scams or fake cryptocurrency. Maraming tao ang naaakit sa cryptocurrency dahil ipinapakita ito bilang modernong paraan para mabilis yumaman. Madalas itong ipinapakita sa social media at online ads bilang pagkakataong kumita kahit maliit ang puhunan. Ngunit hindi lahat ng crypto project ay lehitimo at may tunay na halaga, kaya delikado ang basta-basta pagsali. Kapag sumali ka sa peking crypto project, malaki ang posibilidad na tuluyang mawala ang pera mo sa isang iglap. Maraming scam ang naglalagay ng magagarang website, peking charts at mga testimonya upang makumbinsi ka. Sa huli, kapag umalis na ang mga scammer, ikaw lang ang matitira na malulugi. Maraming Pilipino ang nadadala sa hype at takot na mauna ang iba kaya hindi nag-iingat. Hinahabol nila ang mabilis na tubo, kaya madalas hindi na nila iniisip ang posibilidad ng pagkalugi. Ang resulta, nauubos ang ipon at nagre-resulta sa malaking pagkadismaya at stress. Sa Pilipinas, may mga grupo rin na nag-endorso ng mga peking crypto investment sa social media at iba pang online platform. Ginagamit nila ang sikat na personalidad at peking testimonya upang mapaniwala ang publiko at kumita mula sa walang muwang na tao. Kaya napakahalaga na maging mapanuri at magsiyasat ng mabuti bago maglagay ng pera sa kahit anong crypto investment. Mas mainam na mag-invest sa mga regulated at kilalang financial institution na may malinaw na produkto at legal na pangangasiwa. Alamin ang mekanismo ng investment at siguraduhing may transparency at protection sa pera mo. Kung masyadong maganda para maging totoo ang pangako, malaki ang tsansa na ikaw ay malulugi at magsisisi. Investment number 6, mabilisang real estate flipping. May mga nag-iisip na mabilis silang yayaman sa pagbili at pagbenta ng lupa o bahay sa mataas na presyo. Iniisip nila na madali itong kikita at walang kahirap-hirap. Ngunit sa realidad, hindi ganoon kadali ang real estate flipping lalo na sa Pilipinas. Kapag hindi mo pinag-aralan ng lokasyon, presyo at legal na aspeto, malaki ang posibilidad na malugi. May mga hidden fees, buwis at gastusin sa dokumento na madalas nakakaligtaan ng mga nagbebenta o bumibili.
Marami ang nagiging biktima ng overpricing at panlilinlang sa merkado. Marami ring nahuhuli sa pagbili ng property sa lugar na hindi pa sigurado ang demand o development. Kapag hindi agad na ibenta, naglalaan ka ng buwan o taon ng pera sa mortgage maintenance at iba pang gastusin. Sa bandang huli, ang inaasahang kita ay nagiging malaking abala at pwedeng maging lugi. Madaling makumbinsi sa social media dahil ipinapakita ang mga kwento ng mabilis na tubo sa real estate. Ngunit kadalasan ang mga ito ay highlight lang ng iilang nagtagumpay at hindi ipinapakita ang mga taong nalugi. Kung susuriin ng mabuti, mas marami ang nabibigo kaysa sa nakikinabang. Bago mag-invest sa real estate, magsaliksik ng mabuti sa lugar, presyo at legalidad ng property. Siguraduhing may realistic na plano kung paano kikita sa investment na ito. Huwag basta susunod sa hype dahil pwede kang malugi sa halip na umasenso. Investment number 7, mga high-risk stocks na walang kaalaman. Ilang tao ang naakit sa mga stock na ipinapakita bilang siguradong kikita sa maikling panahon. Iniisip nilang malaking tubo agad ang makukuha kahit wala silang sapat na kaalaman tungkol sa merkado. Ngunit ang ganitong klase ng investment ay punong-puno ng panganib at pwedeng mauwi sa malubhang pagkalugi. Kapag bumili ka ng stock ng hindi nauunawaan ng kumpanya o industriya, para ka lang nagtataya sa sugal. Maraming Pilipino ang nadadala sa hype at takot na mauna ang iba kaya hindi nagsisiyasat ng mabuti. Sa huli, nawawala ang pera at nagre-resulta sa pagkadismaya. Madalas ang social media at online ads ang nagpapakita ng mabilis na tubo sa stock market. Ginagamit ang mga larawan ng magagarang bahay, sasakyan at testimonya upang mapaniwala ang publiko. Ngunit karamihan ng ito ay selektibong impormasyon lamang at hindi buong katotohanan. Ang stock market ay hindi basta laro at nangangailangan ng tamang kaalaman at disiplina. Kung susubukan mong sumali ng walang sapat na research, malaking posibilidad na malulugi ka agad. Dapat alamin ang kumpanya, ekonomiya at trends bago ilagay ang iyong pinaghirapan sa stock market. Mas mainam na magsimula sa mababa at regulated na stocks o mutual funds kung baguhan. Tiyaking may sapat na kaalaman at plano bago maglagay ng malaking halaga. Kung masyadong maganda para maging totoo ang pangako, malaki ang panganib na ikaw ay malulugi rin. Investment number 8, mga mahal na franchise na walang patunay na kita. Maraming naghahangad na pumasok sa negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng franchise na mukhang sikat at kumikita agad. Iniisip nilang siguradong kikita sila dahil sa brand at sistema ng franchise. Ngunit hindi lahat ng franchise ay garantisadong tagumpay, lalo na kung kulang ang suporta at hindi akma sa lokasyon. Kapag hindi pinag-aralan ng market, gastos at patakaran ng franchise, malaking posibilidad na malugi. Maraming hindi nakakaintindi na may hidden fees at royalty payments na pwedeng kumain sa kita. Marami ang nagkakamaling pumasok sa franchise dahil sa hype at marketing lamang. Madalas ang mga franchisee ay nadadala sa magandang kwento ng may-ari at hindi iniisip ang aktwal na operasyon. Ang mga promotional materials at success stories ay hindi laging totoo para sa lahat. Sa katotohanan, marami ang nabibigo sa unang taon dahil hindi tugma ang lokasyon at demand. Bago bumili ng franchise, tiyakin na may malinaw na financial records at legal na dokumento ang kumpanya. Alamin kung gaano ka-supportive ang franchisor at kung may sapat na market sa iyong lugar. Kung hindi mo ito masusuri ng mabuti, pwede kang malugi sa halip na umasenso. Mas mainam magsimula sa maliit at kilalang brand na may transparent na operasyon. Tiyakin ang realistic na projection ng kita bago maglagay ng malaking puhunan. Iwasan ang franchise na masyadong maganda para maging totoo ang pangako. Investment number 9, mga high-yield savings o fixed deposits na napakataas ang interest. May mga alok na nagsasabing kikita ka agad sa pamamagitan ng mataas na interest sa savings o fixed deposit. Maraming naaakit dahil mukhang madali at ligtas ang ganitong klase ng investment. Ngunit sa maraming pagkakataon, kapag masyadong mataas ang interest na inaalok, malaking panganib ang nakatago sa likod nito at pwede kang malugi. Kapag hindi rehistrado o regulated ng bangko o financial institution, pwede itong maging scam. Maraming Pilipino ang nadadala sa pangakong mataas ang tubo, kaya hindi na nila iniimbestigahan ang credibility ng nag-aalok. Sa huli ang pera na inipon mo
ay pwede lang mawala sa isang iglap at magdulot ng malaking pagkadismaya. Madalas ipinapakita sa advertising ang magagandang figures at projections ng kita. Ngunit sa totoo kadalasan ito ay base sa piking dokumento o hindi sustainable na operasyon. Kapag hindi mo na-verify ang impormasyon, ikaw lang ang mapapahamak at malulugi. Ang lehitimong savings at fixed deposit ay regulated at may insurance sa bangko. Kung ang alok ay masyadong mataas kaysa sa normal, dapat agad kang magduda at huwag basta susunod. Madalas ang mga ganitong alok ay panlilin lang lamang para makuha ang pera ng walang muwang na tao. Mas mainam na piliin ang kilala at rehistradong bangko o financial institution. Tiyaking malinaw ang terms at may legal na pangangasiwa upang ligtas ang pera mo. Kung masyadong maganda ang interest, malaki ang posibilidad na ito ay delikado at hindi totoo, kaya mas mabuting umiwas. Investment number 10. Mga negosyo na wala sa iyong kaalaman o eksperto. Maraming nahuhumaling sa pagsali sa negosyo na sikat o uso sa social media kahit wala silang sapat na kaalaman. Iniisip nilang madali lang ito at kikita agad dahil nakikita nila ang iba na nagtatagumpay. Ngunit kapag hindi mo naiintindihan ang produkto, merkado at operasyon, malaki ang posibilidad na malugi ka. Kapag pinilit mong pasukin ang negosyo sa labas ng iyong expertise, madali kang maluloko o makakagawa ng maling desisyon. Maraming Pilipino ang nadadala sa hype at takot na mauna ang iba kaya hindi na nila iniisip ang panganib. Sa huli nauubos ang ipon at nagre-resulta sa stress at pagkadismaya. Madalas ipinapakita sa social media ang mga kwento ng tagumpay sa ganitong negosyo. Ngunit kadalasan ito ay selektibong impormasyon lamang at hindi ipinapakita ang maraming nabibigo. Kapag hindi mo sinuri ng mabuti, ikaw ang susunod na malulugi. Ang negosyo ay nangangailangan ng sapat na kaalaman, plano at disiplina upang maging matagumpay. Bago pumasok, alamin ang merkado, produkto at mga kakumpetensya. Siguraduhing may sapat kang kasanayan at resources bago ilagay ang iyong pinaghirapan sa anumang negosyo. Mas mainam magsimula sa negosyo na alam mo at may malinaw na plano. Huwag basta susunod sa uso o hype kung wala kang sapat na kaalaman. Kung masyadong maganda ang pangako at hindi mo ito naiintindihan, malaki ang tsansa na malulugi ka rin. Lahat ng investment na tinalakay natin ay may kanya-kanyang panganib. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon kung alin ang dapat iwasan at kung paano mas magiging maingat sa pagpili ng tamang oportunidad. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, makakaiwas ka sa pagkadismaya at makapagsisimula sa mas matalinong pag-i-invest. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang pagiging alerto at mapanuri ay susi para hindi mo masayang ang iyong pera sa bawat desisyon na gagawin mo sa hinaharap. Dalhin ang mga aral na natutunan mo ngayon. Huwag basta susunod sa hype o pangako ng mabilisang tubo. Tiyakin na ang investment na papasukin mo ay may matibay na basehan at legal na proteksyon. Ang tamang pag-iisip at disiplina ay magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay at sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng video na ito, nawa ay mas naging matalino ka sa pagpili ng investment. Alamin, magsiyasat at huwag padadala sa peking pangako. Ang kinabukasan ng iyong pinaghirapan ay nasa iyong mga kamay at sa bawat tamang desisyon na gagawin mo ngayon.